Itago niyo na lang po ako sa pangalang Alexis. Ang karanasan na ibabahagi ko ay tungkol sa isang private resort sa Bataan. Bale, ang resort po na yon ay malayo sa kabahayan, Sir Ren. May dalawa po siyang katabing bahay na napapagitnaan. Tago po yon, pero medyo kilala din po siya sa social media. Kaso nga lang, medyo kaunti lang po yung mga nagre-rent. Bale, taga Bicol po talaga ako. Meet shop po sana yung mapapasukan ko nun. Kaso nga lang, naunahan ako ng taga sa amin na taga Tabaco. Nakausap ko po yung nagpo sa hiring job. Natuwa po ako. Kasi sabi niya na meron pa raw ako mapapasukan. Kaso nga lang daw, isang caretaker sa resort. Mabait naman daw po yung magiging amo ko. Basta ang gusto niya lang daw ay maging masipag ako. Sabi sa akin ng nag-post ng job hiring. So ayun na nga po, Sir Ren. Tuwang-tuwa po ako nun. Kasi yung dalawang magiging empleyado na nakauna sa akin sa meet shop ay nakasabay ko sa sasakyan na papasukan namin. Sagot po kasi na mapapasukan namin yung magiging pamasahe papunta roon. Bali po yung naging biyahe namin na galing Bicol to Bataan, inabot po siya ng magdamag. Noong pagdating namin sa Bataan, ay diniretso kami sa meet shop. Maghapon lang po yung naging pahinga ko doon kasi ihahatid na rin ako doon po sa resort. Yung maghahatid po sa akin ay isa sa mga trabahador ng meat shop na itago na lang po natin sa pangalang Alvin. Sakay po ako sa isang kulong-kulong na parang tricycle. Nasa sidecar ako noon. Tapos may kwento po siya sa akin. Sabi niya na masarap daw ang magiging buhay ko doon sa resort. Kaso nga lang daw, paggabi medyo nakakakilabot. Nakalimutan ko sabihin sa inyo, Sir Ren, na itong si Alvin ay dating trabahador sa resort. So ito na nga po, balik po tayo sa kwento niya. Sabi pa niya noon na minsan daw paggabi may kumakatok daw sa gate. Binalaan niya ako na wag ko raw subukang buksan yung maliit na bintana ng gate at wag ko raw subukang kausapin o tanungin kung sino ang naroon. Pero kasi may katigasan po ang ulo ko, kaya hindi ko po pinansin yung mga kwento niya. Kasi base po sa tingin ko, ay mukha po siyang palabirong tao. Isa rin po sa mga napansin ko, na hiwa-hiwalay din po yung mga kabahayan sa dinadaanan namin nang makarating kami. Nung nandun na po kami sa resort, nagandahan po talaga ako. Kasi syempre first time ko po yun. Bale, malawak po yung resort. Tapos pagpasok mo pa lang ng gate, ay mapapansin mo po agad yung bar na maliit sa bandang gilid. Tapos sa harapan po nun ay may court. Meron din po siyang swimming pool na medyo malawak. Mga 7 feet po ang lalim. Tapos nahahati po siya sa gitna. Bale sa hulihan po yung pangmatanda at yung pangbata naman po ay sa unahan. Meron din po siyang cottages na kubo at isang bilyaran sa pinakalikod. Meron din pong pansariling kubo ang may-ari ng resort doon. Doon po siya madalas pumupunta kapag 7 PM, tapos uuwi rin po after niyang magpahinga. So balik po tayo sa kwento ko. Naabutan ko doon yung kaibigan ng may-ari at yung isa niyang kapatid na tawagin na lang po natin sa pangalang Kuya Loloy. Ito pong si Kuya Loloy ay nakausap ko bago ako nagpahinga. Medyo natatawa pa ako nun sa mga kwento niya na kesyo wag daw akong mag-alala. Kasi kahit na mag-isa lang daw ako, ay may makakasama daw ako na chicks na nakaputi. Tumawa na lang po ako noon kasi natatawa rin po sila. Habang naglilipot po yung mga mata ko sa resort, napansin ko na parang ang dilim po ng kubo dun sa likod namin. Wala po kasing ilaw dun, pero wala naman po ako masyadong nararamdaman na kakaiba. Nandun po kasi sila sa kubo kung nasaan ako. Yung kubo po kasi, meron po siyang taas na tulugan. Habang nagkukwentuhan kami ni Kuya Loloy, ay nakapokus lang po ako sa paligid. Maya-maya, pinagpahinga na po ako. So nung unang araw ko po sa resort ay naging maayos naman po. Pero nang sumapit po ang araw ng Biyernes, habang natutulog po ako ng gabing yon, ay nagising po ako sa tunog ng bula na galing sa labas. Nasa bar po kasi ako natutulog noon. Tapos sa harapan ng bar is court na.
Sumilip po ko sa bintana at napansin ko na may bolang gumugulong papuntang swimming pool. Nagulat ako nun, Sir Ren, kasi may nakita akong babae na nakaupo sa dulo ng pool. Kulay pula po yung suot niyang damit at napakaitim niya. Hindi ko po maaninag yung mukha niya. Nangingilabot na kasi ako nun, kasi parang wala po siyang muka. Tapos napansin ko na ginagalaw-galaw niya yung paa niya na animoy parang may tubig yung pool. Noong gabing yun, tumingin ako sa oras. Bale, mag-aalauna na pala nun. Nang ibinalik ko yung tingin ko sa babae, ganun na lang yung gulat ko at takot na naramdaman ko. Para na ako mababaliw sa nakita ko, kasi papalapit siya sa kinaroroonan ng tinutulugan ko. Napahiga na lang po ko noon at napatalokbong ng kumot nang bigla pong kumalampag yung pinto sa tinutulugan ko. Pinipilit po niyang buksan yon. Maya-maya, tumigil na rin po yon at doon na lang po ako natulog ulit. So fast forward po tayo sa kwento. Isang gabi, pumunta yung may-ari na tawagin na lang po natin sa pangalang Kuya Henry. Itong si Kuya Henry, may kasama po siyang dalawang babae. Yung isa, si Ate May na asawa ni Kuya Loloy. Yung isa naman, asawa ng kaibigan nila. Bale, nagiinuman sila noong gabing yon. Nasa katabing kubo lang po nila ako. Naglalaro po ako ng ML. Maya-maya, narinig ko si Ate May na nagsalita. Sabi niya, "Oy Henry, may bisita ata yung tao mong si Alex. May kagantuhan sa taas ng kubo oh." Nawirdohan po ako sa kanila, kaya lumapit ako sa kanila po nun. Tapos lahat po sila nagtinginan lahat sa akin. Pero si Ate May, para pong nagulat. Nagsalita po nun si Kuya Henry. Sabi niya, "Eto pala si Alex. Paanong nandun siya sa kubo? E di sana nakita natin siyang dumaan sa harap natin." Sabi naman po ni Ate May na siguro lasing na raw siya, kaya dalawa na po yun nakita niya. Matapos po nun, ay natulog na lang po ko kasi mag-aalas 3 na. Maya-maya, nagising po ko sa iyak ng babae. Napasabi na lang po ko nun sa sarili ko na ano ba naman to? Anong oras na at di pa rin sila tapos mag-inuman? So bumangon na lang po ko nun at sinilip ko sila kung nandun pa. Pero laking gulat ko kasi wala na po sila dun. Madilim na po yung kubo at patay na rin po ang lahat ng ilaw. Napansin ko rin na nakabukas po ng bahagya ang gate, kaya lumapit po ako para isara yun. Matapos ko pong magsara, ay nagtaka ako. Kasi may narinig po kong umiiyak na babae. Base po sa pagkakarinig ko, ay nagmumula po yun sa CR ng customer. Lumapit po ako doon. Sabi ko, "Ate May, ikaw ba yan?" Pero hindi po yun sumagot at tuloy lang po siya sa pag-iyak. Napalakas ng palakas. Tinawag ko po ulit. Sabi ko, "Ate May, di ba meron po kayong sariling banyo sa kubo nyo? Kakalinis ko lang po kasi dyan eh. Hindi po kasi yan pinapagamit ni Kuya. Kasi may customer kami bukas." Matapos ko pong sabihin yun, Sir Ren, tumigil po yun sa pag-iyak. Tas kasabay nun ay bumukas lahat ng pinto sa CR. Halos maihi ako sa kinatatayuan ko dahil sa takot. Hindi po ako makapagsalita nun na parang nawalan po ako ng boses. Nanghina rin po yung mga tuhod ko sa nakita ko. Kasi nandun yung babaeng maitim na nakasuot ng pulang dress. Wala po siyang muka. Tapos gumagapang po siya papalapit sa akin. Wala na po akong maisip nun, kundi tumakbo ng sobrang bilis palabas ng CR. Fast forward po tayo sa kwento. Dumating na po yung mga customer para tingnan po yung resort. Bale, 3 babae po sila na nag-check. Yung isang lalaki naman, naglibot lang po sa resort. Maya-maya, nagulat ako kasi bigla pong sumigaw yung isang babae. Nakita ko na papalabas po sila ng CR. Tapos sabi sa akin ng isang babae habang nanginginig, "Boy, mag-isa ka lang ba dito?" Tumango po ako. Tapos nagtanong ako kung bakit. Huminga po siya ng malalim noon. Tapos sabi niya,
na maghanap na raw ako ng ibang mapapasukan na trabaho. Kasi may nakita raw siyang babaeng walang muka. Nagsalita naman po yung lalaking kasama nila na baka gutom lang daw siya. Inaya niya po siya na kumain, pero nagalit lang po yung babae sa kanya na hindi raw siya yung kausap. Natawa po ko ng bahagya nun, Sir Ren, kasi nag-away pa sila sa harap ko. Tapos umalis na po sila nun. Naisip ko rin po yung sinabi ng babae sa akin na umalis na ako sa resort. Plano ko na talaga kasing umuwi ng Bicol nun, Sir Ren, dahil natatakot na rin po ako sa na-experience ko. So fast forward po tayo uli. Araw po ng undas. Pinagsindi po ko noon ni Kuya Henry ng kandila sa buong resort. Lahat po ng paligid, nalagyan ko na. Maliban lang po doon sa CR kung saan ako may nakita. Kasi maya't maya nagkakalampagan po yung mga pinto ng CR doon. Maniwala po man kayo sa hindi, ultimo katabing bahay ay narinig po yung mga kalampagan. Nung sumigaw po yung lalaki sa katabing bahay, ay tsaka lang po huminto yung mga kalampagan. Bigla rin po akong kinalibutan kasi lahat po ng kandila ay biglang namatay. Kahit wala naman pong malakas na hangin na dumaan. Matapos po nun ay dumating si Kuya Henry. Napagalitan pa ako nun kasi nakita niya na hindi ko po sinindihan yung kandila na inutos niya. Pero nung sinabi ko yung dahilan ay hindi po siya naniwala sa akin. Sinabi ko rin na may nagpaparamdam dito sa resort. Pero tinawanan niya lang po ako. Tapos sabi niya na baka nakainom lang daw ako. Patapos po nun, Sir Ren, ay doon na po ako naglakas ng loob na magpaalam na uuwi na ako ng Bicol. Para bisitahin po yung mga yumao kong kapamilya. Pero hindi po ako pinayagan ni Kuya Henry. Kaya kinabukasan ay di na po ako nagpaalam at dumiretso po ako ng gate. Pero nagulat po ako nang may humawak po sa kamay ko na parang hinihila niya po ako. Pero hindi niya naman po ako nahila pabalik nun. Alam ko po sa sarili ko na yung babaeng walang mukha ang humawak sa akin. Nakauwi naman po ako ng Bicol. Matapos po nun ay nagchat sa akin si Kuya. Sabi niya na magsama na raw ako para dalawa na daw kami sa resort. Pero natawa na lang po ako sa isip ko. Makalipas din po ang ilang araw ay nagchat sa akin si Ate May. Sabi niya na hindi na raw nagpupunta si Kuya Henry dun sa resort nung umuwi na ako sa Bicol. Tapos dagdag pa ni Ate May sa chat na tama raw ang desisyon ko na umalis na. Kasi pati rin daw siya, nakikita daw yung babaeng walang muka na nakasuot ng pulang dress. Tapos dagdag pa niya na marami na raw nagrereklamo doon sa resort dahil daw may nagpaparamdam na babaeng walang muka. Sabi niya rin na mag-iingat daw ako palagi. Pero sin lang po yung naisagot ko sa kanya. Hanggang ngayon, Sir Ren, naiisip ko pa rin yung babaeng walang muka sa resort na kung bakit siya nagpapakita. Na sana matahimik na rin po ang kaluluwa niya. Pagpasensyahan niyo na po yung kwento ko, Sir Ren. Kasi sa totoo lang, ayaw ko na sanang balikan tong kwento ko. Kasi hanggang ngayon, di ako makatulog minsan paggabi. Pero salamat pa rin po. Sana maitampok niyo po ito. Bali hanggang dito na lang po. Salamat at God bless. Magandang gabi po sa inyo. Ako po si Jai. Matagal na to nangyari, Sir Ren. Siguro mahigit 5 taon na ang nakalipas. Noong panahon na yon, 7 taon na kami ng boyfriend ko. Bali-balak po namin i-celebrate yung 7th anniversary namin. Kaya nag-book po siya ng isang private resort para makapag-relax kami. Sobrang excited po ko noon. Sa totoo lang, iniisip ko na baka mag-propose na po siya sa akin. Mga bandang 6 PM po kami nakarating sa resort noon. Tahimik na po ang lugar. Tapos napapalibutan po ng maraming puno yon. At sa likod po ng resort ay may bahagi po ng ilog. Pagkatapos po namin mag-check-in, nagpahinga po muna kami. Ilang sandali pa, sinabi po ng boyfriend ko na bababa muna siya para tingnan yung cottage na gagamitin namin. Nagtanong po siya kung ayos lang ba daw ako dito sa may room. Ngumiti lang po ako sa kanya at tumango. Pagkaalis po niya,
Humiga po ako sa kama. Nakatitig lang po ako sa kisame habang nagpapahinga. Hindi ko na po namalayan na nakatulog na pala ako. Maya-maya, bigla po ako naalimpungatan. Pakiramdam ko na parang may mabigat na nakadagan sa dibdib ko. Hindi po ako makagalaw ng oras na yon at hindi rin po ako makasigaw. Nang pilit ko pong iminulat yung mata ko, may nakita po kong malaking nilalang na nakadagan sa akin. Kulay itim po siya. Parang tao po ang hugis, pero napakalaki at baluktot po ang katawan. Hindi ko po maaninag ng maayos yung mukha niya dahil madilim po ang buong kwarto. Pakiramdam ko noon, nakatingin siya mismo sa akin. Lalo po ako nataranta nun, Sir Ren. Naalala ko na baka binabangungot ako. Kaya paulit-ulit po ako nagdasal sa isip ko. Tinawag ko po ang Diyos. Ilang segundo pong lumipas, unti-unti ko pong naigalaw ang mga kamay ko. Matapos nun, bigla po ako napabalikwas ng bangon. Pagdilat ko, wala na po yung nilalang. Kasabay po nun, yung pagpasok po ng boyfriend ko sa kwarto. Napansin ko po na nag-aalala yung mukha niya. Sabi niya po nun na kanina niya pa raw ako tinatawag. Hindi ko na lang po sinabi yung nakita ko sa panaginip ko. Inisip ko na baka bangungot lang talaga yun. Kinagabihan, buwaba na kami sa cottage. Tahimik na po ang resort. Nagkwekwentuhan lang kami habang nagpapahangin nun. Habang nakikinig po ako sa boyfriend ko, panay po ang lingon ko sa paligid. Hindi ko po alam kung bakit, pero pakiramdam ko na parang may kung anong kakaiba po sa lugar. Maya-maya, may narinig po kong parang pagsitsit. Psst! Napalingon po ako. Wala naman po ako nakita. Biro ko po sa boyfriend ko na tumahimik siya. Napakunot po siya ng noo. Sabi niya, "Ha? Wala naman akong ginagawa ah." Hindi ko na lang po siya pinansin, pero makalipas po ang ilang minuto, narinig ko na naman po yung parang sitsit. Pero this time, mas malinaw na po at mas malapit. Napatingin po ako sa gawing maraming puno. Napansin ko na may batang tumatakbo sa di kalayuan. Maputla po yung balat niya. Basang-basa po yung suot niyang damit na para bang kagagaling lang po niya sa tubig. Saglit ko po siyang tiningnan. Nung pagkurap ko, bigla po siyang nawala. Hindi ko na lang po sinabi sa boyfriend ko yung nakita ko kasi ayoko pong masira yung anniversary namin ng oras na yon. Kinabukasan, oras na po para umuwi kami. Habang inilalagay po ng boyfriend ko yung mga gamit sa kotse, sandali po ako napalingon sa resort. At doon ko po siya nakita, Sir Ren. Yung batang nakita ko kagabi. Nakatayo po siya sa gilid ng mga puno. Tahimik lang po siya doon na kumakaway. Nang tiningnan ko po na maigi yung mukha niya, nanlamig po yung buong katawan ko. Wala po kasi siyang mga mata. Agad po ako sumakay sa kotse at isinara ko po yung pinto. Hindi na po ako muling lumingon. Nakapag-drive naman po ng maayos yung boyfriend ko. Pero buong biyahe, hindi ko na po sinabi sa boyfriend ko yung nakita ko at naranasan ko. Hanggang ngayon, Sir Ren, hindi ko pa rin po alam ang nangyari sa resort na yon. Pero ako, sa tuwing mapapadpad kami sa mga resort na napapalibutan po ng puno o malapit sa ilog, bumabalik pa rin po ang mga kakaibang pakiramdam na naranasan ko noon. Hello po sa inyo, Kuya Ren. Gusto ko lang po magbahagi sa inyo ng kwento. Ako nga po pala si Engel. Taga Mindanao po ako, province ng North Cotabato. Sisimulan ko po ang kwento noong grade 7 pa ako. Medyo matagal na rin po nangyari yon. Siyempre po, pag isa kang estudyante, di maiwasang may mga bayarin sa school or projects. Yung time po kasi na yon is nag-announce yung advisor namin na may signing of clearance kami. Then if hindi mo po maklear yung clearance, is hindi ka po makaka-exam. Natakot po ako nung time na yon. Kasi baka mapagalitan ako ng mga magulang ko. Kaya ginawa ko po, ay umuwi ako sa bukid namin. Kasi kaming magkakapatid po,
malayo po kami sa magulang namin. Kung galing ka po sa bukid, mahigit 3 hours and 30 minutes po yung lalakarin namin papuntang baryo. Tapos kung sa school naman sa high school, nako mahigit 1 oras at 30 minutes din po ang lalakarin. Uwian na po namin nung time na yon. Then nagluto lang ako ng pang-dinner naming magkakapatid at umuwi na po ako sa bukid namin. Kasi manghihingi pa ako ng pambayad para sa signing of clearance namin kinabukasan. Habang naglalakad po ako, marami po ako naririnig na tunog ng ibon, kuliglig at iba pa. Medyo masukal po kasi yung dinadaanan namin papuntang bukid. Tapos may mga kwento rin sa daan na dinadaanan ko. Habang binabaybay ko po yung daan na yon, napapansin ko po na may ibon na malaki sa itaas po na parang sinusundan ako. Kahit na kinakabahan ako, binabaybay ko pa rin po yung daan. Kahit di ko na po maintindihan yung nararamdaman ko noon. Hanggang sa dumating po ako sa may punong ng mangga na kung saan may nakapagsabi na may malaking asong nagpapakita doon. Doon na po ako mas lalong kinabahan na halos gusto ko na pong tumakbo. Pero pinilit ko po yung sarili ko na kumalma. Fast forward po tayo sa kwento. Nakarating ako sa bahay mga bandang 10:00 po ng gabi. Nanghingi po agad ako sa magulang ko ng pambayad. Tapos nagpahinga lang po ako saglit at nagpaalam na uuwi na ako sa baryo. Hindi na po ako pinayagan kasi nga sobrang gabi na at saka babae raw ako. Pero napumilit po ako kasi bukas nga po ang signing of clearance ko at takot ako na di makapag-exam. Umuwi pa rin po ako pero ganun pa rin po ang nararamdaman ko hanggang sa makarating ako sa bahay. Okay naman po ako at wala naman pong nangyari sa akin na masama. Sa ikalawang uwi ko dun sa bukid, medyo maaga ako nakauwi mga bandang 6 ng gabi. Kakaupo ko lang po sa palapag namin noon nang may maaninag po akong babae na may katangkaran. Kulot po ang buhok niya hanggang bewang na may mahabang sayal na hanggang lupa at long sleeve na damit na kulay itim. As in, kulay itim po lahat ng suot niya. Nang bigla pong umihip yung hangin, bigla po ako nakaamoy ng malansa na para bang dugo. Yung klase po ng dugo na bagong labas lang sa katawan. At isa pa, di po siya normal na amoy ng dugo ng hayop. Hanggang sa may parang nahulog po sa bubong namin, kahit wala naman pong sanga ng kahoy na pwedeng tumama roon. Napalingon po ako sa bandang likod kung saan may nahulog. Nung babalik na sana ako ng tingin dun sa babae, ay nandun na siya sa puno ng nyog, na nung nakita ko siya, ay nandun pa siya sa puno ng saging. Which is mga 40 to 45 meters po yung layo ng puno ng nyog sa puno po ng saging. Tapos 30 meters naman po yung layo ng nyog mula po sa bahay namin. Sa sobrang takot ko, ay kumuha po ako ng asin at bawang kasi yun lang po ang alam ko na pwedeng panlaban. Pagkatapos ko pong kumuha at kinuha ko po yung gamit na pang-ani ng palay. Nasa lingwahe po namin is garab po yun. Binunot ko po yun at inilagay ko po sa gilid ko. Tapos sumilip po ako sa butas. Pero wala na po yung babae. Matapos po nun, ay doon na po ako nakaramdam ng antok. Bale nakatulog po ako, Sir Ren. Tapos nagising na lamang po ako sa kalmot po ng pusa namin habang nakatingala po sa taas ng bubong. Tapos napansin ko na yung bubong namin na medyo bago pa ay butas na. Nakaramdam po ako ng takot. Pero hawak-hawak ko pa rin po yung garab. Kalaunan ay nawala rin po yung takot na naramdaman ko. Pero yung bubong namin ay butas na talaga. Tsaka nung nangyari yon is wala po yung magulang ko. Naisip ko na baka nangingisda sila. Bale hanggang dito na lang po yung kwento ko, Sir Ren. Maraming salamat po and God bless.